Sa video na ito ibabahagi ko ang isang kwento ng magkapatid na sina Jolo at Joma na tila may hindi may paliwanag na nilalang sa kanilang apartment. Kung gusto mo ng kwentong magpapatayo ng balahibo mo, huwag kang bibitaw. Isang gabi, narinig ni Jolo ang pinto ng kwarto nila na nag-iingay at may malamig na hangin na dumaan. Pero ang mas nakakakilabot, nakita niya ang isang puting mukha na walang mata, ilong at bibig, at hindi lang ito basta panaginip. Magandang araw sa lahat ng nakikinig. Ako si Jolo. Sana ay makinig kayo sa kwento ko. Hindi ko talaga hilig ang mga ganitong kwento. Pero dahil sa mga naranasan ko, ay masasabi kong may mga bagay talaga sa mundo na hindi natin kayang ipaliwanag. Nangyari ito noong nakatira pa kami sa isang apartment ng kapatid kong si Joma. Pareho kaming nagtatrabaho noon. Ako sa isang call center at siya naman ay sa isang fast food chain. Pareho kaming nagtatrabaho sa gabi. Ako dahil call center agent nga at siya naman dahil sa night shift siya sa trabaho. Madalas ay sabay kaming umuuwi. Dahil sa 12 midnight ang out ko at 1 a.m. naman siya, naghihintay na lang ako sa kanya para sabay na kaming umuwi. May problema yung pinto ng kwarto namin. Yung hinges niya ay parang may problema, kaya kapag binubuksan mo ay nag-iingay talaga. Maririnig mo yung tunog sa buong bahay. Nung una ay hindi ko masyadong pinapansin kasi sabi ko baka dahil lang yun sa kalumaan ng pinto. Pero kahit nalagyan namin ng langis yung hinges, ay nag-iingay pa rin. Ang mas nakakainis pa ay lagi siyang nag-iingay tuwing 12:00 ng gabi. Kahit na hindi naman kami pumapasok sa kwarto ng ganong oras, parang may pumapasok sa kwarto namin tapos ay hindi na lumalabas. Sabi ni Joma, baka raw hangin lang yung dahilan. Pero natatakot ako kasi parang may gustong pumasok sa kwarto namin. Isang gabi, natutulog ako. Bigla akong nagising. Narinig ko yung pinto na unti-unting bumukas tapos ay may naramdaman akong malamig na hangin. Hindi ako makagalaw. Parang may pumipigil sa akin. Pawis na pawis ako at nanginginig. Tapos ay nakita ko yung pinto na unti-unting bumukas. May nakita akong puting mukha na walang mata, ilong at bibig. Hindi ko alam kung bakit. Pero sobrang takot na takot ako. Parang may pumipigil sa akin. Hindi ako makagalaw. Nung magising si Joma ay nawala yung mukha. Sabi niya, anong nangyayari sa akin? Panaginip lang daw yon. Sabi ko, hindi, totoo yon. Sa mga sumunod na gabi, lagi kong naririnig yung pag-iingay ng pinto. Lagi kong nararamdaman na parang may nanonood sa akin. Lagi akong pagod at puyat, kahit na natutulog naman ako ng sapat. Parang may kumukuha ng lakas ko. Kaya naisip ko, lagyan ng kamera yung kwarto namin para malaman ko kung ano ba ang nangyayari sa akin habang natutulog ako. Habang ini-install yung camera, ay naramdaman ko na parang may malamig na hangin na dumaan. Hindi ko na lang pinansin. Pagkatapos ay in-on ko yung camera at natulog na. Kinabukasan, pinanood ko yung footage. Nakita ko na may anino na nagbukas ng pinto at pumasok sa kwarto. Sinundan ito ng iba pang mga anino na pumasok din. Hindi ito pwedeng totoo, sabi ko sa sarili ko. Nung makita ko yung isang puting nilalang na mahaba, pumasok din ito sa kwarto at nawala yung mga anino. Parang may narinig akong bulong sa video pero hindi ko maintindihan kung ano. Yung nilalang ay lumapit sa akin at kinagat ako sa leeg. Nagising ako na may dugo sa leeg ko at sa unan. Tumakbo ako papunta sa banyo. Sabi ni Joma, bakit daw? Hindi ako makapagsalita. Nanginginig ako. Nakita ko yung kagat sa leeg ko. Hindi ko na pinanood yung video. Narinig ko na naman yung pag-iingay ng pinto. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Sabi ko kay Joma, hindi ko na kaya. Kailangan na nating umalis dito. Nung makita niya yung kagat sa leeg ko, ay parang natakot na rin siya. Ang kwento ng magkapatid na sina Jolo at Joma ay nagpapakita na may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag at minsan mas mabuti pang iwasan. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy.
Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Tandaan laging mag-ingat sa mga anino sa dilim.